na hinihingi. Edukasyon, kalusugan, karapatan ng mga kababaihan, mabuhay ng may dangal, marangal na trabaho at sapat na sahod. Mga serbisyong pinapangarap pa rin ng marami. Karapatan ba o pribilehyo? Totoong kwento, tunay na buhay. Samahan niyo kami sa Biyaheng Totoo. Sa pagpapatuloy ng Biyaheng Totoo, ang espesyal na serye ng GMA News and Public Affairs, bumiyahe tayo sa probinsya ng Camiguin na mas mataas pa ang employment rate kesa sa Maynila. Halos lahat doon, lalo na mga kababaihan, aktibong lumalahok sa pagpapalago ng ekonomiya. Nakilala rin namin dito ang isang 93-year-old na lolang hanggang ngayon, nagbabanat pa rin ng buto. Narito ang Biyaheng Totoo ni JP Soriano. Pinanday ng mga bulkan, biniyayaan ng matabang lupa, at ng mga aning laging sagana. Panahon pa ng mga Kastila, buhay na ang komersyo sa Camiguin. Kaya naman ang daungan ng isla, isa ngayon sa pinakamaunlad sa buong bansa. Pero bukod sa masiglang kalakalan at matatamis na lanzones, may isa pang maipagmamalaki ang Camiguin. 78% rito ang may trabaho. Pinakamataas sa Pilipinas. Talo pa ang Metro Manila. Bahagi pa ng Misamis Oriental ang Camiguin ng isilang dito si Lola Dionisia. Pero kahit grade 5 lang ang tinapos ni Lola, wala raw siyang maalalang sandali na nawalan siya ng trabaho sa probinsya. Yun nga lang, wala rin siyang maalalang sandali na tumigil siya para makapagpahinga. Mag-iisang siglo na sa mundo, mag-iisang siglo na ring kayod kabayo, pero wala pa ring ipon o pensyon man lang mula sa gobyerno. Minsan kasi, hindi pa siya nagkakaroon ng regular na trabaho. Wala, hindi mo nang magtinda na lang ko. Kung dili ka maglihok, di mo ito makapalit. Kakakaon. Ang guhit sa kanyang mga palad, tila siya ring kapalaran ng kanyang mga anak. Yung mga ninyo nanay, ano po ang mga trabaho? Kanang uban, manakalubi. Naka sa lubi. Marami sa mga taga-Camiguin nabubuhay sa pangingisda at pagsasaka. Trabaho. Ang trabaho po sa inyo is in definition is and then classification. Hindi lang po yung empleyado po kayo. Yes. Ibig sabihin kahit po simpleng produkto ng let's say suman and kopra, yan po ay trabaho. I consider that as a work kasi may livelihood eh. May livelihood aspect. Basta pero yung gobyerno is always there. The province is always there. Yung sinasabi binibigay ko 5 days na work. Sa buong bansa, 2 sa kada 50 ang gaya rin ni Lola Dionisia. Senior citizen ay kumakayod pa. Kabilang sila sa halos 7 milyon o 19% ng mga underemployed na Pilipino. Sumasahod nga o kumikita pero di naman sapat para sa pangangailangan ng kanilang mga pamilya. 7 naman sa kada 100 o mahigit 2 milyong Pilipino ang naghahanap pero walang mapasukang trabaho. Kaya habang pataas ng pataas ang bilang ng mga walang trabaho, padami naman ang padami ang nagtiyatyaga sa mga di-regular na trabaho. Tulad kasi sa Camiguin, nakatali pa rin sa agrikultura ang karamihan ng trabaho sa Pilipinas. Kung di magbubungkan ng lupa, di malalamnan ng sikmura. Oo nga't mababa kung tutuusin ng 7.2% unemployment rate na ipinagmamalaki ng gobyerno, pero kulelat pa rin tayo kumpara sa mga bansa sa Timog Silangang Asya. Pagdating naman sa pasahod o kita ng mga manggagawa, isa rin ang Pilipinas sa pinakamababa. Kaya patuloy ang pagtaas ng bilang ng maralita sa nakalipas na dekada. Kaya nga ang mga gaya ni Lola Dionisia, tila malabo ng makakaranas ng pag-asenso kahit habang buhay pang magbanat ng buto.
Bawat tao sa mundo may karapatang magkaroon ng marangal na pagkakakitaan at sapat na sahod na nagbibigay ng seguridad at dignidad sa pagkatao. Kaya nga ang development plan ng kasalukuyang administrasyon, paunlarin ng mga sektor ng paggawa at serbisyo para makalikha ng maraming trabaho na magtatawid sa kahirapan sa mga Pilipino. Pero si Lola Dionisha, matagal na raw tanggap na di makakaranas ng pag-asenso. Burado na raw sa kanyang bukabularyo ang konsepto ng pagre-retiro. Kapos na sa lakas pero sagana pa rin sa mga dasal at pangarap para sa kanyang pamilya. Gusto ko nga makuha ng mga bata, unta, kaya aron dili maglisod. Hiling na di na dapat hinihingi. Hinaing na di na dapat sinasabi. Ako si JP Soriano. Ito ang aking biyaheng totoo.